At chicken farming, sino sa inyo ang meron ng automatic incubator? Sino naman sa inyo yung mga nag-iipon pa lang para makabili ng automatic incubator? Kagaya nitong katabi ko. Ito, sariling design at fabrication namin to. Comment nyo kung sino sa inyo ang may incubator na at sino yung mga nag-iipon pa lang ng pambili ng automatic incubator. O bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil tungkol dito yung comment na iniwan ng isa sa mga taga-subaybay ng YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Ito galing kay Edmund Gran 4796. Ito ang tanong niya, paano naman po if same lang ang hatcher at yung incubator? I think ang pinapatungkulan niya dito ay yung setter, no? Kasi ito na yung buong incubator eh. Paano naman po if same lang ang hatcher at yung setter? Ano po ba ang magandang gawin? Need po ba talagang mag-separate ng hatcher lang? Tanong ni Edmund. Kung hindi ako nagkakamali, iniwan niya itong comment na to dun sa video ko tungkol sa incubator na magkahiwalay ang setter at saka hatcher. In this case kasi naka 2-in-1 to eh. Iisa lang ng tore, iisang box lang siya, kalahati setter, kalahati hatcher. Eh dun sa video na napanood niya, magkahiwalay. Isang tore ang setter, another box na naman, sa another tore yung hatcher. So dalawang box magkahiwalay. Binanggit ko doon sa video na yon yung advantage ng magkahiwalay. Ito ngayon, paano daw kung naka 2-in-1? Anong gagawin? Doon sa video kasi na kung saan magkahiwalay yung setter at hatcher, sinabi ko doon, kung halimbawang purong setter lang to, hanggat may espasyo para sa kahit na ilang itlog, salang ka lang ng salang, nang wala kang iisiping i-adjust na settings, i-adjust na temperature, i-adjust na relative humidity. Kasi yung isang buong box, isa lang ang settings eh, dahil purong setter nga siya. Same thing dun sa hatcher. Hanggat may espasyo ang anumang itlog doon, pasok ka lang ng pasok kasi wala ka nang babaguing settings eh. Pirmi na yung kanyang nakaset na relative humidity at saka temperature. Paano kung ganito? Naka 2-in-1. Hindi naman po pwedeng may laman lang sa taas, may laman sa baba. Masisiraan ng ulo itong incubator, so to speak. Bakit? Magde-decide ang incubator. Paano yan? Iba ang temperature at saka relative humidity requirements nung sa setter, itong mga tray na kulay yellow-orange. Iba ang temperature at saka relative humidity requirements niyan. Iba din ang temperature at relative humidity requirements ng hatcher sa baba. Isang kahon lang. Paano magde-decision ito ng paano yan? Mataas na temperature sa taas, mababa dun sa ilalim. Mababang relative humidity sa taas, mataas na relative humidity sa baba. Hindi po pwede, di ba? Isang box lang eh. So anong diskarte dyan? Teka, pakita ko sa inyo yung loob para nai-imagine nyo ha. Just in case, ito pa lang yung kauna-unahang incubator related video ko na napanood ninyo. Ayan. Ayan ang incubator na 2-in-1. Buksan natin ha. Bubuksan ko. Bagong gawa ito, bagong order. Kaya medyo madikit. Itong mga tray na yan, ito, 1, 2, 3 trays. Setter ang tawag dyan. Setter ang tawag dyan. Itong sa ilalim naman, dalawang trays na to, kung saan nakahiga na lang ang mga itlog, hatcher ang tawag dyan. Ito requirements niya ng setter. Ang temperature mo dyan, mas mataas kaysa doon sa hatcher. No? Sa setter, ang target range ng temperature dyan ay between 37.2 to 37.8. Whereas yung temperature requirements nitong sa baba ay between 36.8 to 37.2 lang. No? Ngayon, yung relative humidity requirements naman nito, mas mababa kaysa doon sa hatcher. Mas mababa ang relative humidity requirements ng setter kaysa sa hatcher. Ano ba yung requirement na relative humidity? Sa setter, between 50 to 60%. Usually, hindi mo na kailangan, madalas sa hindi mo na kailangan maglagay ng tubig dito sana eh, kung purong setter lang yan. Kasi ang average na relative humidity, halimbawa dito lang sa Tarlac City, 50 to 70. Pasok na siya doon sa minimum. No? So hindi na kailangan ng tubig. Ngayon, yung relative humidity requirement naman sa hatcher,
to last 3 days kasi dito. Kapag itlog ng manok kasi ang pinag-uusapan, 21 days sa incubator ang itlog ng manok. Yung first 18 days niya dito yan, sa mga tray. Gumigewang-gewang yan, nagsiswing every 3 hours. Kapag last 3 days, ibababa sila dito. Wala nang gagalaw-galaw yun. Steady bird na sila. No? Dito yan. Ang relative humidity requirements nito ay between 70 to 80%. Dito ka kailangan maglagay ng pampataas ng humidity, which is yung tubig. No? Lalagay mo yung container, llanera, yung mga pang leche plan, or kahit na anong container ng tubig na malapad, nakasya sa space na to. Dito mo ilalagay. Ha? Diyan ilalagay. Pwede rin dito naman sa taas, pwede rin dito, pero mas maganda nila dito sa baba. No? Ayan. So ngayon, ang tanong, nung nag-comment sa YouTube, balik ko dun sa ano. Balik natin. Uupo lang ako ha, para medyo komportable din ako magkwento. So ayun, so ang tanong ng, ito. Ang tanong niya dito, paano kung naka 2 in 1 daw? Anong gagawin? Alam mo naman natin, pag pinaghiwalay natin ng setter at hatcher, mas mahal yung mga hiwalay. No? Kailangan mong bayaran yung convenience ng wala ka nang ginakalikot dito no? So, paano kung ganito lang incubator mo? May remedyo naman dyan. Siyempre, pag ibinaba mo na yung mga itlog from the setter to hatcher, ilang araw silang mananatili doon sa hatcher? 3 days. Diba? 3 days. So, ibig sabihin, bakante lang itong sa taas setter ng 4 na araw lang. 3 to 4 days. O, isagad na natin 4 days. 4 na araw. Ibig sabihin, dapat may interval ka na 4 days. Ganito, para mas maintindihan nyo anong interval na 4 days na yan. Ganito yan. Once na ibinaba mo na yung mga itlog sa hatcher, from the setter to the hatcher, huwag ka muna magsasalang dito. No? Dito sa, ano natin, sa setter natin. Bakit? Kasi naglagay ka ng tubig sa baba, tumaas ang humidity mo. Papaano yun dito? Mahahawaan din sila ng relative humidity na mas mataas kaysa sa kinakailangan. So parang walang damage, huwag ka muna maglalagay sa setter. 4 na araw lang namang mababakanti yan. On the 4th day, lalabas mo na yung mga sisiw lalagay mo na sa brooding pen, babakunahan mo na. Linisin mo yung incubator mo. Pahingahin mo ng ilang oras lang. Linisin mo, disinfect. And then, lagyan mo na ng laman. By the time na may laman na itong setter mo sa taas, wala nang laman yung sa baba. Wala nang laman. Wala na rin yung tubig. So, hindi ka na magkakaproblema dun sa paano yan, mataas ang humidity. Wala nang problema ganun. Kasi tinanggal mo na yung mga sisiw, natural, tatanggalin mo rin yung tubig na nilagay mo para tumaas yung humidity 4 days ago. Gets? Ganun lang kasimple ang diskarte. Kung backyard lang, no, hindi ganun ka-intense, no? Hindi ganun ka-intense ang touring natin sa pag-aalaga ng manok. Pwede na ito. Kaysa naman doon sa manual, no? Sa manual kasi kung wala kang mapag-iiwanan, wala kang mapagkakatiwalaan na re-reliable sa'yo, halimbawa, magbuburakay kayo, 3 days, 2 nights. Wala kang mapag-iwanan. Ano yun? Dadalhin mo yung manual incubator mo para iiba-ibahin mo yung position nila. Hindi naman po pwede, di ba? Ito, pwede mong iwan. Pwede mong iwan dito. Basta, wag mo lang iiwan ito. Diba, wala kang karelyebo nga. Wag mong iiwan ito ng 18th day na pala ngayon, tapos ngayon din ang flight mo. Hindi naman kusang bababa ang itlog from the setter to the hatcher. Pagkababa siguro, doon ka na mag-swimming. 3 days, 2 nights. Pagbalik mo, hatching na yung mga sisil mo. Okay? So, maiiwan mo. Hindi mo kailangan manu-manuhin ibaliktad yung mga itlog kumpara dun sa manual. So, yun lang naman ang disadvantage na pwede natin ituring na disadvantage sa naka 2-in-1 na incubator in comparison dun sa mga magkahiwalay. Ngayon, pero kung intensive ang pag-aalaga mo ng manok, ang pagpapapisa mo at may requirement ka na maging intensive talaga ang production mo, mamunang ka doon sa magkahiwalay para hindi nababakante ang setter mo ng 4 na araw. Times of the essence sa business. 4 na araw, 4 na araw yan. Pwedeng milyon ang pinag-uusapan dyan sa 4 na araw na wala kang production sa setter mo. Okay?
So, ayun, kung intensive, pag-ipunan yung magkahiwalay na setter at hatcher para, sabi ko nga kaninang introduction, basta may espasyo para sa itlog, salang na lang salang dyan, pasok lang ng pasok, kasi wala ka nang gagalawin sa settings Naka-fix na yung settings niya na temperature tsaka relative humidity for the setter only. Yung kabilang box, naka-fix na rin yung settings niya for the relative humidity and temperature ng hatcher. Magkano naman yung naka 2-in-1? Nagko-customize ba kami? Ba, gusto mo ganito kulay? Gusto mo ganitong materyales? Yes. Basta i-customize natin according sa kaya ng budget nyo. No? Ngayon, kung ayaw nyo ng customized, yung standard namin, nandyan na sa description ng video. Click na lang ninyo yung see more. Para makita nyo yung link, i-click nyo yun. Nandun na yung mga standard capacity namin. 54 by 54, 108 by 60, etc. etc. Nandun na rin presyo. Nandun na rin yung address ng pickup zone. Kung hindi nyo mapipick up, pa-deliver natin. Basta kayo magbabayad sa delivery fee. No? Ganun lang. At ito naman ang technology yung ginamit ko dito, resulta ito ng hatchery namin. No? So hindi lang kami fabricator, may hatchery kami. So big sabihin, ang ginawa kong guinea pig ay yung sarili namin. Hindi kayo magiging guinea pig. Tried and tested ang technology nito. Ilang taon muna namin pinakinabangan ng technology bago namin in-apply sa mga binebentang incubator. So rest assured, kung anong pagkakagawa nito ay siya yung design at technology na napakinabangan at umubra din sa amin. Okay? So, ganun lang. Kung bibili kayo ng incubator, nandiyan sa description ng video yung link. Pagka-order ninyo, bilang lang tayo ng 7 araw, kung hindi masyadong marami ang nakapilang order, within 7 days or after 7 days, ready for pickup na. Brand new. Ito, brand new to. Hindi kami nag-i-stock ng isang katutak na incubator, tapos pagkukunin ng customer, 3 buwan na palang luma ang pintura. Hindi. Bago to. Bago yung ano. Kaya pag lahat ng mga pinopost ko incubator, mapapansin nyo makikintab. Bagong pintura. Bagong fabricate baka isipin nyo, pinatungan lang ng pintura. Bago lahat yan, para walang masabi yung customer na nakastock na yata tayong mag-isang taon na. Walang ganong factor. Okay? So, yun lang. Gusto nyo matutunan lahat ng aking programa sa pag-aalaga ng manok, nasa description ng video yung link sa Chicken Farming Seminar. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.